Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot na sa 4 ang mga kandidatong inisyuhan ng COMELEC ng show cause order dahil sa mga kontrobersyal na pahayag. Pinakahuli laban sa isang gubernatorial candidate na bastos umano mga nasambit. 3 magkakaiwalay na pahayag yan tungkol sa pakikipagsiping at pagkwestiyon pa sa papel ng mga kababaihan kaugnay niyan na idinaan sa tila mababaw at katawa-tawang paraan ng pagtalakay. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang mga lalaki, maayo kayo na. Kamu bang mga babae, maayo pa po o mas maayo pa mo sa mga lalaki? Bahagi ito ng videong nakarating sa COMELEC at isa sa pinagbatayan ng COMELEC ng inisyu nitong show cause order laban kay Davao de Oro 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga. Sa video na ibinahagi ng COMELEC sa media, nakalagay na kuha umano ang video sa Bulawan Festival ng probinsya noong March 8 na International Women's Day din. O na yung mga pangutana nga kikinahanglan tubagon ninyo. Nga naman, moingon dayon mo, kaming mga babae, equal me sa mga lalaki. Di na natinuod karon kay kasagaran sa babae, mupili na asa man ko sa ilalom o sa taas pa ko. Binanggit din sa show cause order ang pahayag niya tungkol sa isang board member candidate sa isang hiwalay na pagtitipon. Pero sultihan to mo, si 14 anyos na byuda, sigurado ko na pilot na lang iya. Sokol magagagaway din eh. Gayon din ang isa pang pahayag sa isa pang kampanya. Paulian tagahala, bikangkang na. Sabi ng COMELEC Task Force SAFE sa utos kay Gonzaga, posibleng paglabag ang 3 pahayag sa resolusyon ng Komisyon laban sa diskriminasyon at kaugnay sa Fair Campaign Guidelines. Partikular dyan ang probisyon sa discrimination against women and gender-based harassment. May 3 araw si Gonzaga para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Hininga namin ng reaksyon si Gonzaga pero wala pa siyang tugon. Ayaw natin sa mga ganyang klase na pag-uugali. 44,000 po ang kandidato natin. And therefore, hindi po namin kaya i-monitor lahat. Pero naandyan po lahat ng sambayanan para i-monitor yan. Nanunood po kami. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sa kulungan ang bagsak ng lalaking nagpasok at nagparada ng motorsiklo sa loob mismo ng Taal Basilica sa Batangas. Ang iba pa niyang ginawa sa mismong altar na umani ng pagkondena sa nahulikam na pagtutok ni Bam Alegre. Nabulabog ang tahimik na Taal Basilica sa Batangas kahapon nang biglang pumasok ang motorsiklong ito. Nagdire-diretso ang rider at ipinarada ang motor sa harap ng altar. Ang angkas niyang babae bumaba at lumayo, habang ang lalaki naman umakyat sa altar. At umupo sa upuan ng pari. Bigla pang pumalakpak ang lalaki at itinaas ang kanyang kaliwang paa. Ito ang harapan ng simbahan. Ganito lang kababa ay hagdan kaya madaling naiakyat yung motorsiklo. Nagkataon din na bukas yung pintuan kaya naituloy-tuloy hanggang sa may looban sa lugar ng altar. Ayon sa pulisya, hawak na nila ang lalaki na dinala raw ng ilang concerned citizen. Hindi rin daw siya makausap ng matino. Base dun sa sabi ng magulang, wala daw bisyo yung bata. Pero nung nandito na yung bata ay nanghihingi siya ng sigarilyo sa mga kapwa preso niya. Ay nang tinanong natin ay sabi niya ay nakagamit siya ng marijuana. Nabili niya online. Depensa ng suspect, hindi raw niya pinagsisisihan ang ginawang pagpasok ng motorsiklo sa simbahan. Parang gusto ko lang po mabasbasan. Yun po. Yun po ang gusto ko. Depende nila sa kanila kung masamang tingin nila sa akin. Dahil gusto ko mabago ang buhay ko. Ikaw hindi masama tingin mo sa inyo? Hindi nga. Sumuko naman ho ako eh. Kung hindi ako sumuko, wala ako dito. Baka yung nagtatago na. Kakasuhan siya ng paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending the religious feelings. Napanood ng ilang nananampalataya ang nag-viral na video ng lalaki at hindi nila nagustuhan ang ginawa niya sa loob ng simbahan. Parang kabastusan yung ginawa niya Tapos pumalakpak pa. Maling-mali po talaga. Ang laki ng pagkakasala ng ginawa niya.
Sinisika pa namin makuha ang pahayag ng pamunuan ng Taal Basilica kaugnay ng insidente. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Hindi na lang mga sasakyan ang nabibiktima ng modus na rentangay, kundi pati mga motorsiklo. Isang sangkot umano dyan ang nasa kote ng mga pulis na nagpanggap na buyer. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Ba't lumutang siya? Balot ang mukha ng suspect na ito at nakahood ng lumutang sa isang lugar sa Makati City para makipagkita sa buyer ng ibinebenta niyang motorsiklo nitong Martes. Lingid sa kanyang kaalaman, puro pulis pala ang katransaksyon. Para makumpirma ang pagkakakilanlan ng suspect, picture-taking as legit seller ang naisip ng mga pulis. At nang lumitaw ang mukha nito at makumpirma na siya na nga ang target, agad siyang inaresto. Pero pumapalagang suspect kaya nagtagal bago siya mapadapa para mapusasan at mabasakan ang kanyang mga karapatan. Inaaresto ka namin sa kasong mga nabanggit. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, sangkot sa pagbebenta ng mga motorsiklong kanyang tinatangay ang suspect. Kapag nakuha na yung kanilang mga motor ay ibinebenta na sa ibang tao, pinepeke na yung mga dokumento ng motorsiklo. Ayon sa HPG, naghahanap ang suspect ng motorsiklong for rent. Nagkakaroon sila ng transaction sa other social media application. Katunayan, isa raw ang suspect sa nagpauso ng rentangay ng mga motorsiklo at hindi rin daw naging madali ang paghuli sa kanya dahil sa iba't ibang diskarte nito. Paggamit ng iba't ibang mga pangalan, paggamit ng wig para makubli ang kanyang identity at paggamit din ng mga different IDs. Saan po no comment po muna? Meron mo ba katotohanan ito, sir? No comment po muna, sir. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Kasabay ng pag-alala sa mga nagwisang buhay noong World War II, ngayong araw ng kagitingan. Binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na may mga bansa pa umanong tila hindi natuto sa matinding epekto ng gera. Nakatutok si Chino Gaston. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat Shrine of Valor sa Bataan. Taunang binibigyang pugay ang kagitingan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo na namatay sa digmaan laban sa mga puwersa ng Hapon noong pangalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa Pangulo, isa raw sa mga dapat hindi kalimutang aral ng Bataan ay hindi solusyon sa kahit anong problema ang gera. The solution to war is not more war, and that the solution to war is only peace. An honorable peace that is arrived at by the different parties involved and having a hand and a voice in achieving that peace. Walang pinangalanan pero tila may mga bansa pang hindi raw natuto sa matinding epekto ng gera. We are a little bit disappointed to see that the world, parts of the world, and many countries in the world have yet to learn that lesson. And we hope that that peace will be brought to us soon. Kasamang dumalo sa okasyon si Japanese Ambassador Endo Kazuya na ginunita ang naging papel ng Japan sa digmaan. Sa mahigit 83 taon mula ng World War II, minabuti raw ng Japan na sundin ang daan tungo sa kapayapaan at ayaw ng gera. Kung noong World War II kalaban ng Japan ang Pilipinas at Amerika, ngayon wala na raw kayang yumanig sa alyansa ng tatlong bansa. Japan, the Philippines, and the United States, once divided by conflict, now stand united as allies and partners. Sinabi naman ni US Deputy Chief of Mission Robert Ewing na sa ilalim ng Trump administration, asahan ang mas pinaigting na tulong ng Amerika sa pagtanggol ng soberenya ng Pilipinas. Kasama na rito ang mga military exercises sa Batanes at paggamit ng drones sa karagatan. We are taking bold new steps to accelerate the progress of the alliance. We will launch Exercise Balikatan later this month. We will conduct Special Operation Forces training in Batanes, the first time in the northernmost point of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Sinagot ni Attorney Harry Roque ang pag-ugnay sa kanya ng isang vlogger sa pagpapakalat umano ng polvoron video na dati nang sinabi ng ilang eksperto na minanipula
para pagmukaing kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang pagharap ng nag-akusa sa pagdinig ng Kamara. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang screenshot na ito mula sa binansagang Polvoron video, slang para sa cocaine. Pinag-aralan nito noon ng mga otoridad at eksperto at sinabing minanipula ito gamit ang artificial intelligence para pagmukaing si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa video. Sa pagdinig ng Tri-Committee ng Kamara, iniugnay ng vlogger na si Vicente Bencalo Cunanan ang dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Harry Roque sa pagpapakalat nito. Sabi ni Cunanan sa kanyang sinumpaang salaysay, nagkaroon ng diskusyon sa isang hapunan tungkol sa kung paano ipakakalat ang video sa publiko. Hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM. Sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Attorney Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Ayon kay Cunanan, matapos ang halos 2 linggo, ipinalabas na ang binansagang Polvoron video sa may sugrali sa Vancouver, Canada, noong 1 taon. Sabi ni Cunanan sa kanyang affidavit, sinabihan siya ng vlogger na si Maharlika na sakyan ng video. Ayon dito sa iyo sa laysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Sa isang live stream ay magkasamang sinagot ni Roque at Maharlika ang mga sinabi ni Cunanan. Yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong 2022 pa lang sinabi ko na may Polvoron video. So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin. Kinumpirma ni Roque na pinag-usapan sa Hong Kong kung anong gagawin sa video. Pero totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video, no? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa Polvoronic. Reaksyon ni Roque sa alegasyon nagbanta siyang kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Nakakatawa naman yan kasi nga una-una, wala naman akong kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ang dahas. Sabi ni Roque, magagamit niyang pruweba sa paghingi niya ng asylum sa the Netherlands ang pagdinig ng Tricom bilang patuloy umano ng political persecution laban sa kanya. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon dito ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Heartwarming na mga eksena ang abangan mamaya sa mag-inang character ni Miguel Tan Felix at Diana Zubiri sa mga batang riles. Pero hindi lang sa serye ang pagiging mabuting anak ni Miguel, kundi pati sa kanyang real-life mom na binigyan niya pa ng special surprise. Makichika kay Aubrey Carampel. Tulungan mo ako! Walang magagawa yung anak mo! Kunin niyo! Abulin niyo! On the run si Maying na ginagampanan ni Diana Zubiri mula sa mga humahabol sa kanyang miyembro ng isang sindikato habang isinisigaw ang pangalan ng anak niyang si Kidlat, played by Miguel Tan Felix, sa Kapuso Prime action drama series na Mga Batang Riles. Sa episode Cliffhanger, makikitang naghahanapan sina Maying at Kidlat sa loob ng sementeryo na nakadagdag suspense sa napipintong pagkikita ng mag-ina. Para sa akin maganda rin yung location kasi parang mas malaki yung chances na hindi kayo magkita dahil ang daming pasikot-sikot sa sementeryo. At the same time, gabi medyo nakakatakot din. Yung mga dangers, nandyan lang din sa paligid, may umabol na goons. Nakasito na ako! Maraming araw maaantig sa episode mamayang gabi.
nakakaiyak. Kasi syempre, actually, nakikita kami sa taping ni Miguel palagi. Pero yung dun sa scene mismo, parang na-miss namin yung character namin na magkita. Kasi di ba sa umpisa ng Batang Riles, nagsimula sa story ng pamilya namin. Abangan nila kung magkakasama na ba ulit yung magnanay. And eto, spoil ko lang may papasok sa week 14 namin at meron ding mawawala. May mamamatay at may papasok. Thankful si Diana na si Miguel ang gumanap bilang anak niya sa serye na very giving as co-actor. Kasi syempre matagal din akong hindi nag-artista, matagal akong walang experience sa acting. So nadadala ako. So thankful ako sa kanya kasi magaling siyang mag-deliver ng lines. Nabibigyan niya ako ng motivation, nai-inspire ako to do better. Idlat. Kung sa serye mapagmahal at astig na anak ang role ni Miguel, in real life, very supportive and thoughtful son naman si Miguel kay Mommy Grace. Recently, sinorpresa ni Miguel ang kanyang mommy na inisipan niya ng business. Actually, Mami, eto, nag-video kami kasi surprise, kasi gumawa ako ng business mo. Marami raw kasi ang gustong makatikim ng specialty ni Mommy Grace na leche flan, kaya nagsimula na silang ibenta ito online. Sobrang busy ko nung weekend, pati kanina bago pumunta ng taping, as in, inaasikaso ko yung business, nagluluto akong leche flan, inaasikaso ko yung orders. Hindi ko hayaang, diba, dapat masarap pag natikman nila yung luto ng nanay ko. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.